Ako si Ismael, isa akong estudyante. Mataas ang pangarap ko, pero paano ko nga ba ito umpisan? Ako si Ismael, 19 years old, second year college, Bachelor of Fine Arts. Isa nga pala sa mga gusto ko ngayon na pumasok sa isang street industry na kung saan marami kang makikitang iba't ibang fashion style na nakapag-inspire at nakapagbigay ng confident. Kaya yun, nahiligan ko na rin magsuot ng damit na iba sa paningin ng tao. Inspired din pala ako sa mga clothing brand na nakikita ko sa social media. Kaya natutunan ko rin talaga na mag-effort, magayos ng pananamit. Kaya yun, gumawa ko ng sarili kong brand na pinangalanan kong Lazy Trip, na which is konektado siya sa personality, emosyon at kinakahantuan ko ngayon. Dahil nga sa hili ko na rin magsuot ng kakaiba at yung pagiging artist ko na rin, pinag-combine ko yun para mabuo ko to yung brand name ko. Tsaka sa mga nakasama ko na rin sa circle ko na iba't iba rin yung fashion style pagdating sa pananamit. Dahil dun, mas lumawak yung isip ko at idea na binibigay nila sa akin para ma-execute ko at mapalawak ko yung brand na gusto ko. Ayun, as an artist, inspired din pala ako sa ibang local brand tulad nila Ginarly, Animal at MNLA at marami pang iba kung tutusin. Kaya kapag nakita ko yung art nila o obra kung tawagin, na mapa-digital man o kumbaga yung nilalapat nila sa shirt, yun, kapag nakita ko yun, napapasabay ako at nagiging consistent ako na gumawa ng art. Kaya kung ano yung style ko sa isang art at alam kong masaya ako sa ginagawa ko, tinutuloy ko lang kahit ano man yung tingin ng ibang tao. Kaya kung ano yung trip mo, mapapassion o art man, tuloy mo lang kahit ano man yung maging feedback nito, kasi nagbibigay ka din ng inspirasyon sa ibang tao. Sino ang nag-inspire sa'yo para pasukin ang fashion industry? Ayun, salamat sa tanong mo. Bali kasi nung pandemic, siguro sa hilig ko na rin talaga magbabad sa social media nun eh. Tapos mas lalo sa TikTok. Tapos kaka-scroll ko doon, may nakita ako na parang kakaiba sa paningin ko, na ang cool. Kasi ang lupit niya magsuot ng mga parang baggy pants sa malalaki. Tapos pangalan niya si Seiday. Isa siyang Japanese streetwear. Tapos, yung nakita ko yun, inisto ko siya sa IG. Then, ayun, pagka-follow ko, parang gusto ko na rin ma-adapt yung ganong style or passion. Tapos, nahiligan ko na rin talaga mag-ukay nung kasama yung mga tropa ko dun sa amin. Ayun. Nakakatulong ba sa'yo ang social media para makilala pa yung brand mo? Oo naman. Kasi ngayon, papansin ko yung mga tao sa kabataan, mas tutok sila sa social media. Kumbaga on point sila sa internet ngayon. So kapag ka on point yung mga tao sa social media, mas dun mo lakasan yung pag-promote mo. Kasi kapag ka nag-promote ka dyan or nag-post ka ng ads or digital art, kahit hindi na nalalike yung page yun, nakikita nila yun eh. Lumalabas yun sa social media. Ganun kalakas yung kapangyarihan ng internet ngayon, saka FB, IG, saka Twitter man. Yan. Paano mo na-discover yung unique art style mo? Kasi nung parang sa mga cartoons, sila Pink Panther, tapos yung mga cool digital art na nakikita ko rin sa IG nun, madalas sa Pinterest din eh. Kumbaga yung mga nakikita kong nakalapat din sa
mga clothing brand na sila Ginarly. Ayun. Tapos mahilig din pala ako sa mga makukulay na kulay, kumbaga yung pink, violet. Kumbaga parang kasi pag tinitignan mo yung mga makukulay na yun, yung mga neon color na yun, ang positive eh. Parang ang sarap tignan. Pansin mo yung parang sa mga candy, kapag ka, halimbawa nakikita ka na nun, mapapabili ka eh. Kumbaga yung law of attraction. Sinong target market mo? May tumatakilip ba ng ginagawa mo? Oo, kasi napatunayan ko yun na yung digital art ko na inilapat ko dun sa isang sticker, tapos tinry ko siyang ibenta sa school. Dun may bumibili naman na yung mga kakilala ko saka yung mga ibang estudyante sa mga senior high school. Then ayun, kaya napapatunayan ko na natatangkilik nila yun. Bakit Lazy Trip ang naisip mong pangalan sa brand mo? Ayun nga, sa sobra ko na rin marami na rin ako na inspiration nun. Sa sa mga cartoons, iba-ibang cartoons na yun, sila Pink Panther, sila Adventure Time. Tapos gumawa ko ng pagka-create ko nun, gumawa ko ng sarili kong character nun. Tapos makukulay. Then parang psychedelic, yung parang gumagalaw-galaw siya. Ayun, bali, mapapayo ko lang sa mga kabataan na gusto nilang gawin yung parang katulad ng style na ginagawa ko. Tuloy nyo lang kahit ano yung masabi ng ibang tao, kahit sabihin na parang pambata or ano man. Pero para sa akin, kahit mukhang pambata kasi sa ngayon, mas parang natatangkilik nga yung ganun eh. Kasi lalo sa ibang bansa, parang mas gumagana yun kapag naghahanap din sila ng mga parang alam mo yung mga cartoonist or bukod sa mga clothing brand. Kaya kung may mga bumabatius man, hayaan nyo sila na kung ano yung mga sabihin, kung bakit ganyan yung artist mo, yun nga yung gusto mo eh. Bakit kailangan may bati-batius pa, di ba? Ako si Aliyah, isa akong estudyanteng may pagmamahal sa larangan ng sining. Ngunit, may patutunguhan nga ba ang hilig kong ito? Nandito nga ba ang tamang landas para sa pangarap ko? Ako si Aliyah, 21 years old, third year EREG student, Bachelor of Fine Arts. So, sinimulan ko yung pagpipaint bilang libangan. Nakuha ko yung saya at pagkalma sa isip ko tuwing nagpipaint ako. Kasama na dito yung saya na nakukuha ko galing sa ibang tao. Sa tuwing nagugustuhan nila yung artwork ko. Kaya ayun, napagdesisyonan ko na need kong palawakin yung knowledge ko sa arts. Gusto ko kasing mag-explore eh. Kaso nung nagsimula na ako sa college, doon ko na naramdaman yung pressure na kailangan kong maging magaling. Na kesyo kailangan kong iahon yung pamilya ko sa kahirapan. Andiyan na din yung doubt ng pamilya ko sa kakayahan ko. Ang hirap din kayang patunayan na kaya mo yung isang bagay tapos walang naniniwala sa'yo. Ayun, kinalauna natutunan kong ipahayag yung sarili ko sa pananamit, pag-aayos ng sarili, sa piercing. Natutunan ko din yung pag-crochet na ngayon, business ko na. Nagsimula ako ng business ko sa crochet nung bago magsimula ang taon. Since nag-start pa lang ako at bago pa yung lahat para sa akin, inalam ko muna kung yung magkano yung pricing, ano yung dapat kong gawin na product, at kung ano yung pangalan ng magiging brand ko. Tapos nung naghahanap ako ng magandang pangalan sa internet na dapat makaka-relate sa akin, ayun, doon ko na gustuhan yung salitang kalopsya, na ibig sabihin ay makita sa isang bagay yung kagandahan pa nito kaysa sa kung ano lang talaga siya.
Kahit walang naniniwala sa'yo, ang importante naniniwala ka sa sarili mo. Bakit ka pa rin nagpapatuloy sa course na tinatake mo ngayon? Una sa lahat, masaya ako may fulfillment tuwing nagpipaint ako. Kapag maraming natutuwa at nagagandahan sa gawa ko. Oo, mahirap pero alam kong ito na talaga yung gusto kong gawin. Anong ginawa mo nung nalaman mong maraming nagda-doubt sa kaya mong gawin? Kapag may nagda-doubt sa akin, part na yung masasaktan ako. Pero tinitig ko pa rin yan as positive. Nagpa-practice ako ng nagpa-practice para mag-improve. Kahit hanggang ngayon, sa tuwing gumagawa ako, tinitig ko pa rin yun as practice ko. Oo, hindi mawawala yung panghinaan ako ng loob. Pero mas gugustuhin ko pa rin mag-try kaysa hindi ko subukan. Sino ang nagmo-motivate sa'yo sa tuwing pinanghihinaan ka ng loob? Kahit na paminsan may doubt sa akin yung magulang ko, sila pa rin yung pinakaunang nagmamotivate para sa akin. Gusto lang nilang mag-improve ako. Siyempre, andyan din yung mga kaibigan ko na todo support sa akin, nagpapayo at nagpapagaan ng loob ko. Saan mo na-discover ang pagko-crochet? Na-discover ko yung pag-crochet sa internet. Ang cool lang kasi kapag nakakagawa ka ng keychain, mga balaklak, mga bag, kahit pa damit. Na-curious kasi ako kaya nag-research ako about doon. Hanggang sa nakaka-enjoy siyang gawin. Tingin mo ba nakakatulong yung pagko-crochet mo as extra income? Oo, nakakatulong yon since nakabudget lang yung allowance ko. Nakapag-ipon ako kaya yung pag may kailangan bilhin sa school, nakakadagdag yun para may magamit ako or may mabili ako. Para sa akin, mas maganda pa rin na itry mo pa rin yung best mo kaysa sa hindi mo talaga siya subukan. Kasi kapag tinry mo, alam mong doon mo malalaman kung kaya mo ba o hindi yung isang bagay. Kaysa doon sa hindi mo sinubukan na dead end na talaga. Ako naman si Alex, estudyante ng Fine Arts, at ibabahagi ko ang karanasan at diskarte kung paano ko ito nalagpasan. Ako si Alex, 20 years old. Nag-aaral sa PDABS, second year college. Pinasok ko yung industry na pagtatato pati pagpi-piercing. Kasi yun yung unang art form na nagustuhan ko sa lahat. Ayun yung pinakauna kong nagustuhan. Nung nakita ko siya, talagang iba yung tikas, iba yung dating eh. Parang di mo may paliwanag yung charisma niyang dating doon sa mga taong nagdadala. Lalong-lalo na sa piercing. Pwede siya mag-break ng limit sa expectation ng ibang tao. Yung modification sa katawan, yun yung pinaka mag-push para pumasok sa fine arts. Kasi, kung wala ako sa fine arts, hindi ko ma-explore yung mga ganung bagay. Nung pumasok ako doon ko na-realize na kung gaano kalaya. Kaya, nagtuloy-tuloy ako. Pinag-aralan ko lahat ng posibleng gawin para dun sa piercing na yun, pati sa tattoo industry. Tapos, unti-unti ako nakilala. Nagsisimula pa lang ako sa pagpapakilala. Hanggang sa may nagtanong sa akin kung nagtatato ako. Tapos yun, dun pa lang ako nakilala. Nung una, mga kabarangay ko lang yung target client ko. Tapos,
Sabi ko, hindi siya aari. Gawa nung, kung doon lang ako makilala sa lugar na yun, magpapatibay ko yung pundasyon ng gusto ko mangyari. Kaso hindi siya lalawak. Titibay lang yung pundasyon pero hindi siya lalaki. Hindi siya lalawak. Kaya, mas nag-focus ako ngayon sa labas, doon sa pinasukan kong lugar, para makilala ako ng tao. Nag-niche down ako sa certain age para makakuha ng client, para din makapagpakilala. Sa kaka-niche down ko, kakahanap ko ng client, doon ako nakakilala ng mga iba't ibang tao. Tapos nakilala ko na yung naging main circle ko. Main circle ko na may laman kada usap. Hindi lang puro katarantaduhan. Sila yung sa akin, sumusuporta palagi. Malaki yung pasasalamat ko sa kanila. Isa rin sila talaga sa tumulong sa akin. Sila yung mga inihingan ko palagi ng payo pagdating sa ginagawa ko. Kasi nagbi-business din sila eh. May mga kilos din sila. Kaya sa kanila talaga ako lumalapit pagdating sa ganong bagay. Kaya kung ano man yung ginagawa mo, tuloy mo lang or huwag ka makikinig sa sasabihin sa'yo. Kung gusto mo naman yung ginagawa mo, gawin mo lang. Yun lang. Kasi in the end of the day, ikaw lang din pag-angat sa sarili mo dyan sa kinalalagyan mo. Ano yung mga nakasanayan mo sa tuwing ikaw ay papasok? Mga nakasanayan ko, pagpapasok, nakasanayan ko kasi yung init, yung salubungin yung initan, tapos yung mga usok na sasakyan, syempre, biyahe ako palagi. Pero meron ako isang ingay na na palaging tinitiis, na hindi na dapat pang marinig. Ingay ng mga opinion nila, na hindi naman maganda, na hindi naman angkop sa pang-araw-araw. So yun, yung mga opinion nila talagang kung normal na tao hindi kakayanin. Dapat matibay talaga dibdib mo pag pag dito ka sa industry to, sa tattoo, tsaka piercing. Anong masasabi mo sa mga taong nanghuhusga sa'yo? Yun, di ko sila masisisi sa pagtingin nila sa akin. Basta bahala sila. Kasi kilala ko kung ano ako isa kang estudyante tapos ganito ka. Puro tad-tad ka ng tattoo, pati piercing. Hindi kasi ako kagaya ng nakasanayang estudyante lang na naka-uniforme, malinis tignan. Yung decente, talagang mga nag-aaral. Di ako ganun. Kasi yung sa napasukan kong school, tinuruan kami kung paano maging malaya. Di ba bagay pag pag pinaplastic mo. Bakit ganyan ang looks or appearance mo? Ano bang nagustuhan mo dyan? Simple lang. Kasi ina-express ko, kagaya nga na sinabi ko kanina, ina-express ko yung sarili ko. Gusto ko mapakita sa mga tao kung gaano ako kalaya sa mga ginagawa ko. Kaya ako naman nagustuhan to. Kasi about din sa passion. Di kasi siya pangkaraniwan na passion Masarap kasi mag-explore ng iba't ibang bagay, lalo na sa passion. Ang comfortable niyang gawin. At the same time, may napapahanga kang tao. Tapos, dun nga, sa may napapahanga ka, meron naman di ka napapahanga. At isipin nila, mukha kang tanga or baliw. Sorry sa word, pero ayun talaga kadalasan iniisip nila. Kasi weirdo kami. Ito kami. Kaya wala silang magagawa. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Oo masaya ako. Kasi ito yung since grade 1 to grade 12. Ito na yung hinahanap kong buhay. Yung maging malaya. Mga message ko sa mga kabataan. Gawin nyo lang yung mga gusto nyo. Kagaya nga na sinabi ko sa kanina. Gawin nyo lang yung mga gusto nyo. Kasi, nasa bandang uli ang pagsisisi kung hindi mo gagawin. Sulitin nyo yung bawat oras na dapat i-ginugugol nyo sa pag-explore kaysa sa
kung ano-ano. Gaya ng pagtagay. Wala naman ang problema sa pagrelasyon eh. Sa pagbibisyo, yun. Huwag nyo dun gugulin. Ang mas maganda, gugulin nyo siya sa pag-explore at sa pagiging creative nyo bilang kayo. Kung gusto mong maging broke habang buhay, bahala ka. Pero kung gusto mong umalis dyan sa kinatatayuan mo ngayon, umilos ka. Ako naman si Rod, isang estudyante. Sa kulay ng mga pinta sa aking mga kamay, ay minsan hinihiling ko na kasing kulay din ito ang buhay ko. Ako si Rodeline, 22 years old, second year college, nag-aaral sa kursong Bachelor of Fine Arts. Ito lang naman yung buhay ko, simple lang, pero hindi nawawalan ng problema. Kaya ngayon, tumatanggap ng commission ko. Ang problema lang sa presyo. Kapag kumakausap ako ng client, may pagkakataon na mababa yung presyo, meron din namang sakto lang. Pero minsan yung presyo hindi tumutugma sa pinagpaguran ko sa oras na binubuhos ko o nilalaan ko kahit na busy ako sa mga plates ko. Inuuna ko yung commission ko kasi need ko ng extra income na magagamit ko sa pagbili ng mga kailangan ko. Hindi pa rin sapat kasi parang lahat ng kinikita ko napupunta lang sa mga material sa school at pambaon ko. Pero walang natitira para sa akin. So ayun, priority ko pa rin naman yung pag-aaral ko. Kahit na may pagkakataon na mahirap pagsabayin yung pag-commission ko at pag-aaral ko. Sa kabila lang naman ng lahat ng ginagawa ko ngayon, may patutunguhan din naman. Lahat naman tayo napapagod. Napapagod tayo kasi dumadaan tayo sa mga problema natin na hindi natin alam kaya pa ba natin lampasan to. Pero hindi tayo sumusuko dahil may mga tao nasa paligid natin na kaya naman sumuporta at naniniwala sa iyo yung mga taong yun. Maging proud ka sa sarili mo. And isipin mo na lang na dadaan lang to sa buhay mo. Huwag mo isipin yung pera. Or kahit huwag mo isipin na rin yung sinasabi ng ibang tao. Papasalamat din naman kasi po ako sa mga taong nasa paligid ko at sumusuporta at naniniwala sa akin kahit na sobra akong pagod. Napapagod din naman kasi sila kung kakayanin nila. Siyempre kakayanin ko. Kaya sa fine arts, pagpapatuloy ko yung pag-aaral ko. Lalong-lalo yung pagko-commission ko. Yun lang po. Sa kabila ng financial problem mo, bakit mo pa rin pinupursue ang fine arts? Hindi naman sa pinoproblema ko yung financial. Wala namang problema. Wala naman talaga. Andiyan naman kasi yung sumusuporta sa akin at gumagabay sa akin. Yung pamilya ko, lalong-lalo na yung kuya ko, saka yung ate ko. Sa tingin mo ba, nakakatulong sa pag-aaral mo ang pagko-commission? Sobrang nakakatulong yung pagko-commission ko. Hindi lang siya nakakatulong sa pag-aaral ko or sa extra income, pero masaya kasi maggawa ng commission eh. Hindi ko iniisip yung magiging reaction ng iba. Pero iniisip ko yung ginagawa ko. Kasi pag hindi wala namang gumagawa na walang ibig sabihin. Kailangan gumawa ka ng gusto mo.
gusto mong gawin, dapat magustuhan mo din yung ginagawa mo. Kaya dahil doon, kumikita naman ako at nabibigay ko yung best ko. Yun yung positive na lumalabas sa isip ko na sobrang tiwala ko sa sarili ko. Kaya nagko-commission ako, lumalaki at dumadami yung tiwala ng mga tao sa akin. Dumadami sila kasi siguro layo nakangiti, ganyan. Mapagbigay lang tayo sa lahat ng bagay. Sa tuwing napapagod ka na, anong sinasabi mo sa sarili mo? Siyempre, natural lang yun. Normal lang. So, isipin mo lang na wala talaga eh. Wala akong sinasabi. Parang papahinga lang ako muna ako. Magmumuni ako, tapos tutulala. I-relax ko lang muna yung buong katawan ko. Tapos magpapahinga ako. Tapos saka na ako itutuloy yung ginagawa ko. Yun lang. Kung papipiliin ka, ipagpapatuloy mo pa ba ang pag-aaral mo o magtatrabaho ka na lang? Yun yung madalas na iniisip ko yung pangalawang tanong. Na gusto ko nang tumigil. Marami kasing distraction sa buhay na hindi ko kayang gawin minsan. Pero kahit na napapagod lang naman ako. Pero minsan, nagdadalawang isip din naman ako na titigil pa ba ako? Sayang din naman yung tuition na binabayad ko sa school. Thankful ako sa mga magulang ko, especially sa kuya ko at sa ate ko na nandyan, sumusuporta at sinasabi nila, anong kailangan mo? Sige, ibigay mo lang, sabihin mo lang. Yun, nahihiya kasi ako eh. Yun, thankful ako sa kanila kahit na minsan nagagalit, ganyan. Muli, ako po ulit si Rod. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng manonood. Yun lamang po. Thank you. Tiwala sa sarili yan susi upang ang pangarap ay makamtan kasama ang panalangin sa ating Poong May Kapal. Magkakaiba man tayo ng paniniwala at hangarin, ang positibong ugali sa lahat ng bagay ang ating sandata upang makamtan ang ating mga adhikain.